malalaman mo kung anong oras. Ayun. Diba? Maganda yung narinig niyo po kay Mr. Ube, ha, na hindi aasa sa puro charms lang na nakakabit sa katawan tapos nakahiga ka lang. Kailangan kumikilos. Yes. Diba? Okay. Sa pananaw mo, ano ang Chinese feng shui? Chinese feng shui is... Kasi ginagaya namin eh. Yung feng shui kasi, doktora, totoo yan. Okay. Ano yan? Natural and practical lang. Alright. Ibig sabihin yan is, halimbawa, itong meron kang gas stove. Dati kasi, hanggang ngayon may orientation pa rin yung kung sa stove. Oo. Dati kasi, di ba, kahoy ang ginagamit, pang siga. Sa pagluluto. Dapat yung hangin, yung butas ng stove mo, tatapid mo sa daanan ng hangin. Sa may bintana o pinto, para matulungan kang paningasin yung apoy habang hindi ka na kailangan paypay ng paypay. Okay, diba? tama. Practical yun, di ba? Ngayon, hindi mo pwede gamitin yun. Kasi pag nilagay mo sa malakas yung hangin, kasi ang gamit natin gas stove, di ba? Wala na yung kahoy. Konti na lang. Konti na lang, mamamatay yung pag nilagay mo doon. Kailangan practical. Kung sa bagay, naka-gas stove ako, tapos sinunod ko yung feng shui nung araw na itatapat sa pintuan, mamamatay na yung apoy. Dahil hindi na kahoy ang gamit ko. So, dapat pala, nag-i-evolve din ang feng shui. Yes, nag-i-evolve. Tsaka practical nga yan. Example, itong kwarto natin dito. Sa taas ng kwarto, hindi po pwede may CR. Ba, syempre naman, pag nawiwian tayo dito. Hindi. Ang paano nun is practical nun. Halimbawa, nagbara yung CR sa taas, tutulo sa kwarto natin. Ayun na nga. Di ba? Practical lang. Kaya, huwag tayo maglalagay ng CR o kaya liguan sa taas ng kwarto natin. Kagaya ng practical din yung kwarto natin sa second floor. Hindi tayo pwede maglagay ng kitchen sa baba. Kasi, pag nagluluto sa baba, mainit yung kwarto natin at mausok. Di ba? Practical lang yan. So, bakit yung iba, Jerry, no? Marami silang mga binibiling kung ano-anong pampaswerte, sinasabit sa katawan, o kinakabit sa mga bahay nila. Bakit kailangan yun? Para sa akin, no, ano yan? Fashion. Di ba? Okay. Pero wala namang masama, no? Walang masama. May lucky charm ka sa bahay, walang masama. Sa totoo lang, ako sa bahay, may nakalagay rin ako niyan. Kung ano yung year. O may year of the rooster, o meron kang manok din. Walang masama. Walang masama. Pero kailangan... welcome mo kasi yung pagdating ng bagong taon na yun. Yes, kailangan magsikap ka rin. Magtrabaho ka, gawin mo, kailangan gawin mo. Huwag kang aayaw, ma-achieve mo lahat ng gusto mo. Ayun. Kasi yung iba nga, hindi natin may aalis mga kapatid na umaasa sa swerteng bigay ng mga charms na yon, no? Ang isa pang magandang curious kami mga Pinoy, yung mga pagkain may simbolismo sa Chinese 'di ba? At minsan baligtad. Sa inyo, lucky sa inyo ang paglalagay ng manok sa table, sa dining table. Sa aming Pinoy, ayaw naming maglagay ng manok pag New Year kasi magiging sangkahig-sang tuka daw po ang buong taon namin, no? So sa inyo naman, bakit may ganon? Sa amin naman, no, dapat may manok, may isda, may... in short, dapat may pagkain. Okay. Kahit anong ilagay mo, basta may pagkain, may matamis, may malagkit, pwede na yon. Kahit ano naman magandang example, hindi ka bumili, wala kang pambili ng chicken. O, di ba, kahit ano lang, anong ulam, importante talaga doon ay yung unity. Sa Chinese New Year, meron kaming gathering. Yung buong pamilya, magsasalo-salo, kakain. Yun lang talaga symbolism na yung bakit may pagkain. Ayun. To unite. Yun. May iba namang Pinoy family na gumagaya sa Chinese. Huy, dun sa kapitbahay natin Chinese, may manok. Bumili tayo ng manok. Okay, buo nga yung manok. Pero malaki ang kaibahan Pag sa Chinese family, may ulo ang manok at kumpleto ang pyesa. Ayan. Okay. Ang ibig sabihin ng doktora ay dapat kompleto nga. Para buong taon mo, kompleto lahat. Ayun, may ulo, may paa. Pero luto ba yon? Luto. Kasi kakainin din So, lulutuin po pala natin ng intact ang ulo, simula sa palong hanggang nguso, hanggang kuko ng manok, hanggang sa puwet. Wala lang balahibo. Wala lang balahibo. Para makain naman. So, interesting na katulad nung may charm na parang gulay, ibig sabihin may mga simbolismo din ang mga gulay? Gulay is prosperity rin. Ayun. Yes. Yung lahat ng umuusbong, prosperity sa Chinese. Okay. Yung mga halamang gumagapang, katulad ng kamote tops, kalabasa,
para sa akin... Hindi masyadong lucky? Hindi naman eh. Basta may pagkain ka, lucky ka na eh. Diba? Wala kang pagkain, hindi ka na lucky. Yun ang pinakabad. Oo. So kahit ano, halimbawa tuyo ang nasa hapagkainan ng mga Pinoy, okay lang ba? Okay lang, basta family, buong family, magkasama tayo. Yun ang importante. Yun ang talaga symbolize, yung pinaka-main symbol ng family get-together reunion. Ang ayaw ko lang, at siguro sasang-ayunan mo ako, Mr. Ube, yung nagkaroon ka nga ng mga pagkain sa inyong mesa sa panahon pagpasok ng bagong taon, pero ikaw naman kinuha ang pambili ng mga pagkain na yon dahil nang hold up ka o dahil nagmiyembro ka sa Akyat Bahay Gang at nag-accumulate ka ng mga pera at kayamanan na dadalhin mo sa bahay. Malas po yun. Anong masasabi mo doon, Totoo Jerry? yun. Malas na malas yun. Kasi napapanood ko sa mga balita dito sa atin sa Aksyon sa TV5, aba, pag in-interview, bakit mo ninakaw? Bakit mo pinatay? Bakit mo hinold up? Di ba? Kasi po, panghanda sa Pasko, panghanda sa bagong taon. Parang mali. Maling-mali talaga yun. Basta importante lang may pagkain tayo, kahit tuyo. No? Kahit isang cup lang na kanin, maghasalo-salo tayo, masaya na yun. Swerte na tayo buong taon. At habang positibo po ang ating tinatahak sa buhay, na wala tayong tinatapakan na ibang tao, dadating at dadating po ang swerte. May nakita na po ba kayong yumaman na hold-upper? Wala pa. Dahil lalong bumabagsak ang kabuhayan kapag meron po tayong pininsala na ibang tao. Kung may umiyak dahil sa kagagawa natin, kung may namatay, kung may nawala ng ari-arian dahil sa ating kagagawan, lalo pong paatras ng paatras ang ating pag-asenso. Maraming mga Pinoy yata ang hindi po nakaka-realize niyan. Nandito po kami ni Mr. Ube para ipaalala lang, no? Hindi para husgahan. Dahil lahat ng tao po ay posibleng magbago kung gugustuhin, no? At mas marami pong mga tao ang umaasenso kung nagsisikap sa buhay. Sabi nga ni Jerry ay sipag at tiyaga lang po ang kailangan. Huwag nating gawing rason na nagnakaw dahil birthday ng anak or dahil may pa-party. Ang dami kong napapakinggan na ganun sa balita. Hindi po marapat yon. At ang mga taong katulad po namin na mas nakakatanda marahil sa inyo ay nagpapaalala na we can never go wrong kung sa matuwid lamang po tayo. Alam niyo po, ang magandang panghatid ng swerte, nagpasaya ka sa ibang tao. Bakit ang mga showbiz personalities po yumayaman? Kasi pag napanood ang pelikula nila, sumasaya yung tao, so may napaligaya. Kung may natulungan po tayong nangangailangan kahit hindi po material na bagay, parang kasya lang sa'yo ang pera mo, pero meron kang gustong tulungan, payuhan mo, parang turuan mong mangisda, hindi yung bibigyan mo lang ng bibigyan. Or yung pong mga nagtatanong, simpleng nagtatanong, Jerry, pag ikaw ay maloko, ililigaw mo. Imbis papunta doon, papunta dito mo ituturo at pagtatawanan mo pa. Mali po yun, no? So yung simpleng naghahanap ng pupuntahan at napadali ang paghahanap niya dahil tinulungan mo, plus factor na po yon mula sa heaven, no? Dahil may napagaan kang trabaho para sa taong yon, di ba? Or may umiiyak, sinamahan mo ng konti, kinwentuhan mo, kaibigan, at naglubag ang kanyang kalooban. Malaking swerte po ang dadating sa inyo. At sa tuwing tayo po ay nagbibigay, huwag po tayong maghihintay ng kapalit. Because the heavens will be the ones to shower us with the blessings. Hindi yung taong tinulungan mo. Tama, tama. Sa Chinese ba, may ganong pamahiin kayo? Yes, ano yung karma yun? Yun, karma, in other words, karma. Karma. Kung ano ang tinanim mo, yun ang aanihin mo. Diba? At gusto naming marinig ang mensahe mo naman para sa Chinese community, lalo na sa mga businessmen na katulad mo, Jerry. Kyong hi huat sai, ban si lu yi. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin yun is congratulations, have a prosperous new year, and have a good health. Ganun lang kaikli yun? Ganun Yes. lang kahaba ibig sabihin? Wow! Happy New Year din sa inyo. Thank you po. At sana ay lalo pang maging mas matatag ang pagiging magkabisig ng
Chinese community, hindi lang dito sa atin sa Pilipinas, kundi pati yung nandun sa kabila Tama na po. dati ay nakakabangga natin. So para tuloy-tuloy ang pag-asenso, lalo na ngayong Year of the Fire Rooster. Jerry, thank you very Thank you very much. much. At magandang inspirasyon ang binahagi mo sa amin ngayong umaga. Mga kapatid, anuman po ang kalagayan natin sa buhay, alam natin na may kani-kanya po tayong pangarap. Pero kapag nasa matuwid na landas po tayo at hindi tayo nakakaagrabyado ng ating kapwa at patuloy tayo sa pagsisikap, pagiging masipag at pananampalataya sa Diyos, we can never go wrong. Happy healing morning po. Kung hey, watsay sa inyong lahat, ako po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na lagi nang nagpapaalala, kapatid, may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy healing morning. Thank you. Thank you very much. Thank you. Nakita ko siya nanonood ng TV. Dinidikit niya yung mukha niya sa TV. Nakaganon siya. Nakadikit na ng malapit, nakatagilid pa. Opo, nakaganon siya lagi. Meron kang tingin na diretso na hindi masakit. Pero, mas maginhawa kung nakatagilid ka. Matang nasulimpat, walang binatbat sa natural na paraan ng paggagamutan. Abangan si Dr. E sa Healing Galing sa TV. Linggo, alas 7 ng umaga sa TV5. Isang mahalagang paalala. Ang Healing Galing Main Office sa Novaliches ay bukas para sa regular free consultation. Lunes hanggang Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maliban tuwing holidays, maaari kayong mag-text sa aming text hotline na 0921-455-0355 para sa inyong mga katanungan.